Never tayong gumamit ng water cannon dahil ang stand ng gobyerno ng Marcos Jr. Administration ay diplomasya ang dapat ipairal. Sumunod tayo sa mga alituntunin at batas. International law, UNCLOS, ang dami niyan eh. Doon tayo kasi hindi natin kaya ang Sina. Hayaan na lang ang ibang mga maunlad na bansa ang humatol. Hayaan na lang po sila na magsabi ang China, napakawalang hiya talaga nito. Nanonood ang buong mundo sa ginagawa ng China sa atin pagkatapos meron tayong makita at mabasa. Ang Philippine Coast Guard na natin gumamit ng water cannon. Fake news! Ayan na si Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Office Palace Press Officer. Attorney Claire, ma'am, magandang umaga po. Yes, good morning, Aljo. Opo, good morning sa lahat ng kababayan nating nanonood at nakikinig sa'yo. Good morning. Ano po ang inyong masasabi sa ginawa pong inquiry in aid of legislation, pinaka-latest na ito kahapon? Kasi sinasabi dito ng ilang mga kongresista, ma'am, parang krisis na ito nangyari, spread of fake news and misinformation na dapat nating address. Reaksyon niyo po? Yes, oo at sobra na talaga ang nangyayari sa bansa natin. Well, anyway, hindi ko alam kung ganito rin ba sa ibang bansa. Nagkalat talaga ang fake news peddlers. At pinagkakakitaan kasi. Maliban sa siguro meron silang pinupush, no? Na politiko o grupo. At the same time, pinagkakakitaan. So, nagiging ano sila for the views. Yun yung mahirap kasi. Okay lang naman kasi ang pag-vlog, ito let's say sa YouTube sa YouTube channel. Okay lang naman na kumita ka kung ang i-spread mo katotohanan at hindi yung paninira at pagtitwist ng facts. Yung kasi mahirap kasi marami ring mga nanonood, marami din naman na i-influensyahan ka. Tapos ang pinifeed mo sa kanila twisted facts. Yun. Diba? Yun yung mahirap. Ngayon naman, meron ho tayong batas sa ating saligang batas, kalayaan sa pamamahayag. Pero hindi po yan absolute. Tama ho ba, attorney? Hindi yan absolute. Yes. Oo, may mga hangganan po yan. Pero yun ang mga sinasabi po ng mga vlogger Meron akong constitutional right, freedom of speech, freedom of the press. Oo, ganun ang mga hirit po nila Kaya may mga debate, may mga argumento, nagkakasagutan. Opo. Pwede nyo bang maipaliwanag, ma'am, kung bakit may mga hangganan, hindi absolute ang freedom of speech na yan at freedom of the press? Yes, oo, Aljo, no? Sinasabi natin talaga naman, may kalayaan. Di naman yung kinikitil Hindi kinikitil yan ng gobyerno ang kalayaan sa pananalita, ang kanilang freedom of expression. Okay. Pero iba kasi kapag nagpe-fake news ka. Okay? Iba kasi yung sinasabi mo yung opinion mo nang hindi mo sisiraan yung tao o yung ahensya o yung gobyerno o anumang organisasyon. Halimbawa, nadinig natin, pagsisalita ng gago, pagsisalita ng tanga, bobo, a defect ayon sa atin, sa libel case natin, sa cyber libel, dapat yung pananalita mo is hindi maligning, hindi degrading. Hindi nagsasalita tungkol sa crime na di umano ginawa mo, o kaya vice or defect. Kasama yun So, kung ayaw mo ng kanyang opinion, di doon ka lang sa opinion. Diba? Huwag mong siraan yung pagkatao nung tao na sabi mong gago, bobo, tanga. Na parang ang dating, ikaw lang yung matalino. Ganyan yun GAGO ka. So, ibig sabihin yung nagsasalita, hindi. Yung nagsasalita, na naninira, perpekto siya. Na siya lang ang dapat paniwalaan ng mga tao kasi itong sinisiraan niya, bobo. So, hindi dapat ganon. Diba? At, ang dami na kasi ngayon mga nagmumura, puro paninira,
pagdi-discredit sa ibang tao. Okay. Ang sinasabing hirit ng mga vlogger, pag ikaw ay public officer, elective ka man o appointive, dapat hindi ka onion skin. Yes, Hindi ka tama dapat naman yun. balat sibuyas. Handa kang hubaran. Handa kang humarap sa anumang mga puna ng media. Opo. Ano ba nakikita nyo ngayon? Parang sumusobra na ba ang ginagawa po ng ilan? Mga vlogger kasi kami ho dito, tayo ho dito sa RMN, ma'am, hindi ganun eh. Oo. Ito naman, di ba, matagal na. May broadcasting, may mga radio anchors, may mga commentators. Pero ano ba yung bawal? Yun. Ang bawal sa atin, sa mainstream, pwede kang pumuna, pero di ba bawal sa atin magsalita ng mga ad hominem, yung mga invectives, expletives. So, bawal sa atin yun. Hindi ba pagka nagsalita tayo ng katulad ng bobo, tanga. Noon diba, binababaan na tayo ng ng memorandum, o kaya ng order to explain, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, dapat nandun yung paggalang mo dun sa taong kinokontent mo o ginagawa mong subject matter. So, ngayon kasi sa social media, actually, kahit ngayon, ibang mainstream, meron na rin ganyan mga salita. May mga ganyang salita na rin na hindi ka aya-aya sa pandinig. So, nakakalungkot yun. Opo. Ano naman po ang inyong reaksyon ng pag-amin ni Vicente Pebols Cunanan na nag-testify kahapon sa hearing na ang Polvoron video which supposedly showed President Marcos Jr. taking illegal drugs masterminded by former presidential spokesperson Attorney Harry Roque? Ano pong nag-usap na kayo ni PBBM dito, ma'am? Ay, hindi pa. Hindi pa. Ano reaksyon nyo? Kagabi ko pa lang napanood, ha? Opo. Pero yung reaction natin kasi, Aljo, hindi ka magtataka kung bakit sasabihin na si Attorney Harry Roque ay isa sa mastermind. Isa sa mga mastermind. Bakit? Kasi unang-una siya nagsalita patungkol dito. Sa kanya ito, sa kamay niya ito, kumbaga, lumabas. Sa bibig niya lumabas. Tayo naghain. Diba? Pero meron kasi ako napanood before, Aljo. Na sinabi niya na ang author ng video na to ay si Maharlika. Authenticated daw yon abroad. At hindi daw niya ilalabas yun kung hindi na-authenticate ni Maharlika. Yung pagkakatanda ko, ha? Sa live stream sa isang live stream or interview ni Attorney Harry Roque. So, kung may nagplano nito, according to Pebols Cunanan, hindi malalayo kasi si Attorney Harry Roque kasi talaga yung nagpakita niyan siya yung namamayagpag na ipalabas ito sa Facebook, sa ibang social media platforms. Siya yung nagyaya sa mga tao. Panoorin natin to kasi bilisan nyo kasi ito iti-take down to after. Parang may ganun siya salita. Talaga, no? Oo. Sa tingin ko po, sa opinion ko lang, yung Polvoron video na yan, AI Talagang peke. Hindi, actually, Aljo. Talagang nakita ko, ano ba ito? Kalokohan tong ito. Go ahead po, attorney. Actually, Aljo, tayong ordinaryo na tao, na mamamayan, kahit hindi tayo eksperto sa mga deepfake na yan, alam natin, sa ating mata, peke siya. Oo nga. Diba? Pero para ma-authenticate or para mapakita kung authentic ito ay in-examine ng NBI. Okay? At maliban dyan, ang sabi nila, hindi, NBI yan, kakampi ng gobyerno yan. So, pinadala ito sa ibang bansa. Okay. India-based. Okay. Para makita kung fake ito o hindi. Nakita to. Fake. Fake talaga. AI generated. So, makikita na, and at the same time, Aljo, kung totoo ito, diba? Bakit hindi nila yan pinalabas sa Pilipinas at hanggang ngayon, hindi nila ma-authenticate kung totoo? Kasi ganito yan Kung kalaban ng Pangulo ang nagpakita ng AI, Polvoron video na yan,
ikaw na nakakuha ng ebidensya na authentic, na totoo, ilalabas mo yan sa Pilipinas at magiging proud ka na ikaw ang nakadiscover. Hindi ka masasampahan ng libel or cyber libel doon. Bakit? Kasi kung totoo, you will be definitely telling the truth, and there's a social or moral obligation for you to tell it to the citizens. Di ba? Kasi public officer yung sinasabi mong gumagamit eh. Eh since hindi nga yan totoo, saan nila din abroad? Yun. Di ba? Doon yun eh. Dapat doon makita pala ng tao, kahit tayong ordinaryong tao, bakit sa abroad yun dinala? Ba't hindi kayo proud dito dalhin? It means it's fake. Di ba? Okay. So, dito na po tayo sa ginagawa pong trabaho ng PCO. Kasi ang dami ho talagang mga kababayan po natin na Yusek, nakakalungkot, no? Naniniwala po sila talaga, sinishare pa yung iba na hindi naman talaga validated, na halatang-halata naman na fake. Opo, saan po? Paano pa natin talagang puspusang kampanya upang ipaliwanag sa taong bayan ngayon, kasi halos lahat nakatutok na sa cellphone eh. Halos lahat may FB page na, may TikTok account na. Nakakalungkot eh kasi pati mga kaibigan ko nagsishare pa rin ng mga ano ba ito. Alam naman nilang fake, sinishare pa at nagko-comment pa. Yan ang masaklap na katotohanan. Reaksyon niyo po, Yusek. Actually, ganito yan, Aljo, no? Opo. Nakakalungkot talaga kasi ang target talaga ng mga fake news peddlers, karamihan Opo. Kasi may mga fake news peddlers, hindi naman ang gobyerno ang target. May iba. Oh, yeah. Okay. Pero ngayon, ang daming fake news peddlers, yung iba nga dito yung DDS ay na fake news peddlers na enumerate ng Rappler. Yun. Pinanggit nila yung iba At ang nakakalungkot kasi, sinipilit nilang tinutwist yung facts para hindi makredit sa Pangulo yung mga naging magandang gawain niya. Halimbawa ito, example na lang. Opo. Yung latest lang, yung 17 OFWs na napalaya permanently sa Qatar. Kasi 'di ba nung last Friday nagkaroon ng news, nagkaroon ng balita si Secretary Hans Kakdak na provisional lang yung paglaya. So it means may case pa. May case pa na iniimbestigahan. Although sinabi niya na no charges yet. No? Ibig sabihin, wala pang kaso sa court. Kasi pag final charge, kung charge, ibig sabihin niyan, dinala na sa court. So, nung sinabi ni Secretary Hans Kakdak, wala pang charges, ibig sabihin, wala pang case na formally nasampa sa court ng Qatar. Pero iniimbestigahan siya. Iniimbestigahan, may case, may complaint. That's illegal assembly. Diba? So, ngayon, may mga tao, may mga fake news peddlers, tinutwist yung facts, sasabihin nila, ay wala pa palang kaso eh. Ano yung i-dismiss? Diba? Una, Aljo, kapag ikaw ay hinuli, definitely may complaint. Hindi ka naman pwedeng hulihin ng walang complaint eh. Tama. Diba? Alaman, hulihin ka namin. Anong kaso? Diba? Ordinary parlance natin, ordinary word na gagamitin natin. Anong kaso? Ba't niyo ko huhulihin? So when you say kaso, it's a case. It's a complaint. So initially may case. Opo. Diba? Saan ba sila hinuli? According sa ating embahada sa DFA, it's illegal assembly. Okay? Kaya nga nagpadala na tayo ng assistance eh. Opo. Meron tayong labor attaché, pinapunta ni Pangulo yung mga concern na mga tao na pwedeng tumulong, dapat tulungan yan. Kung pwede makuha agad kahit temporary liberty. Kasi may case na under investigation. So ngayon, ang pinapalabas kasi nila, ano na naman yung na-dismiss? Wala naman palang kaso. So, nakita mo yung pagdidiscredit sa gobyerno na anong tulong nyo? Wala naman palang kaso. Kasi tinutwist nila yung facts when in fact, wala pang charge kasi wala pang case sa court. Hindi pa yun nasasampa sa court. Pero, na-drop yung case, na-dismiss yung case or yung complaint dahil sa pakikipag-usap ng Pangulo sa ambasador ng Qatar. 'Di ba? Sa pagtutulungan nila Secretary Hans Kakdak, nila Yusek De Vega, na-drop yung case or na-dismiss na yung cases at wala nang naging kaso. So, ang nangyari is tinutwist nila, walang kaso. Hindi pa sinabi ni Secretary Hans Kakdak na
wala pang charges. Of course, yes, wala pa sa court. Pero you can dismiss a case kahit nga sa pulis eh. Sabi, i-dismiss na yung case na yan. Kung nagkasundo, nagkaayos, walang ebidensya. I-dismiss na yung case na yan. It's the common word na ginagamit. At yun yung ipinapakita natin sa tao, ina-explain natin during the press briefing, pag na-dismiss yung case, ibig sabihin na-drop yung case. Pero may case. Pero ang tinitwist nga nila is, ano yung di-dismiss? Wala namang case. So, di ba? So, parang nawawala tuloy yung naging aksyon ng Pangulo at yung naging tugon ng Qatar government sa pangyayari sa pag-uusap. Parang nadidiscredit yun. Yun yung hindi maganda. Hindi ba? So, ang dami-daming fake news talaga na dapat talaga sinasagot. Pero sabi nga natin, hindi lahat yan na kayang sagutin. Pero, katulad na natin sa mainstream, kung kakayanin natin at nakita na rin natin sa ating sariling pag-iimbestiga, pwede na nating sabihin, magtulong-tulong na tayo. Ito fake news to. Itong social media na to, lumalabas, hindi totoo yung sinasabi. Hindi kakayanin ng gobyerno isa-isahin lahat yan. So magtulong-tulungan talaga tayo. Opo. And at the same time, natutuwa tayo na yung NBI ay talagang umaaksyon na upang maimbestigahan at kung maaari ay masampahan itong mga fake news peddlers na to. Opo. Gusto ko lang i-amplify din, ma'am, na hindi pwedeng puwersahin ang isang individual, ikaw man ay civilian o public officer, na mag-undergo ng drug test. Tama ho ba? Dahil meron po tayong legal na basehan yan, Article 2, Section 3. At saka yung right to, tama ho ba? Pwede nyo pang may paliwanag dahil hindi po yung iba na talagang para mahumupa ang isyong ito, why not lahat magpa-drug test na lang? Opo. Actually, Aljo, hindi yan mandato, hindi yan sinasabi ng batas. Diba? Na para obligahin mo lahat na magpa-drug test. May mga pagkakataon, kung ikaw ay mag-a-avail of something, you have to undergo drug test. Let's say, kuha ka ng license. Required. Nasa batas eh. Diba? So you have to. Halimbawa, requirement ng employer mo, gusto mong pumasok doon. O di sumunod ka sa polisiya. Mag-undergo ka ng drug test. Pero yung sabi mo lahat, mag-undergo, hindi yun. Wala tayong batas na gano'n. Hindi ba? And at the same time, anong pinanghuhugutan nito, Aljo? Yung binibintang ba? Sa Pangulo? Po. Isa na po yan. Ganito lang naman yan di ba? Pakipaliwanag po. Unang-una, yung una yung ebidensya na video, fake na. Okay. Tapos, nung pinagbintangan ni dating Pangulong Duterte, si Pangulo, sa Maisog Rally yun na nabangag. Binawi niya to sa iba niyang mga press conference. Sinabi niya na ang video na yan, kung totoo yan, dapat noon pa lumabas. So, hindi yan totoo. Sinabi niya yan, press con, ni dating Pangulong Duterte. Pangatlo, sinabi rin niya, wala akong sinabi na nagmagamit siya. Otherwise, baka mapatay ako, kawawa naman ako. Parang something to that effect. So, unang-una, ano ba yung pruweba nyo na gumagamit? Hindi ba dapat kayong nag-aakusa ang magbigay ng ebidensya? Diba? Kasi yung pulburon video nyo fake na eh. Kung kayo nag-aakusa, di kayo ang magpakita. Burden of proof, diba? No? Kayo dapat. Burden of proof kayo. Kayo magpakita. Kasi, kung lahat na lang ng ibibintang nyo, lalong-lalo na sa Pangulo, lalong-lalo na sa Pangulo, ibibintang, lahat ng pagbibintang nyo, siya magpo-prove na innocent siya. Di, mahahawakan lagi yan sa liig. Kasi, napatunayan. Pulveron video fake. Napatunayan. O, di ba? Napatunayan fake. O, di another issue na naman kayo. Ito, magpa-test ka. O, pag naayos, ito na naman. Lagi nyo i-challenge kasi para lagi kayo may fake news. So, kung kayo ang nag-aakusa, kayo magpatunay. Okay. Ito naman po sinasabi dito, lahat daw ito, itong mga fake news na ito, kahapon ito mame, lahat daw ito ay ginawa para i-overthrow ang Marcos Jr. administration. Opo, ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Sa aking opinion, yes. Okay. Bakit? Unang-una, anong purpose nila para siraan? Diba? Anong purpose nila para sabihin PBBM resign or BBM resign?
Yun yung tumbok nila eh. BBM resign, bakit? Para iangat si VP Sara. Kasi kung re-resign si PBBM, sino ang magbebenepisyo? Sino ba ang tumatawag ng BBM resign? Sino ang kumakalampag? Sinong nag-iingay? Sinong nanggugulo? Yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte o ni VP Sara. So, ano ang motibo? Iangat ang Duterte. So, yun lang. Diba? Instead na tayo ay magsama-sama, mag-unite talaga, diba? Mag-unite, para umangat ang Pilipinas, umangat ang ekonomiya, ang ginagawa nyo is manggulo na manggulo, para palabasin nyo na yung bansa ay magulo. At kung magulo ang Pilipinas, ang sasabihin nyo ngayon, kasalanan ni Pangulong Marcos. O diba, kayo yung gumagawa ng gulo, pero ipapay nyo sa Pangulo, yung panggugulo. O diba, napaka-ironic nun. Diba, kayong gumagawa, pero ipapahid nyo sa Pangulo, samantalang yung Pangulo Aljo, ang tahimik, gumagawa ng trabaho, yung 17 OFWs natin, nakipag-usap pa, nasa palasyo, nagkaroon talaga ng pakiusapan at dahil sa friendship, nabiyayaan ang 17 OFWs natin. Pero yung ba yung nakita ng mga fake news peddlers, yung kagandahan ng ginawa ng Pangulo at ng government ng Qatar? Hindi nila yung nakikita. Bubutasan at bubutasan nila. Sabi nila, wala namang kaso. Ano i-dismiss? Unang-una pa lang, Aljo, pag ikaw ay hinuli, ibig sabihin, may complaint. May ginawa kang mali. Diba? So, wag wag i-twist yung facts. Sasabihin na, wala naman, bakit dismiss? Diba? Yun yung word eh. Bakit dismiss? Sa common tao, Aljo, yun yung ginagamit. Kahit sa pulis eh, anong kaso? Hindi na napakawala na, dinismiss na kasi. It's the common word na ginagamit. When in fact, kasi pag sinabi mong charge, it's a legal term. Yeah. It's a legal term na normally is hindi alam ng ordinaryong tao. Pag na-charge ka, when you say charge, sa court na yon. So pag iniimbestigahan ka, may case ka na, kahit nga prosecutors natin dito sa Pilipinas, they can dismiss the case. Right, maliwanag po. Maraming salamat, Yusek Claire Castro, Presidential Communications Office, Palace Press Officer. Magandang umaga po, ma'am. Thank you so much. Thank you, Aljo. Good morning! Thank you! Birada ng Birador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Kaya bayan, pakiusap. Tayo po dito sa DZXLU's 558 RMN, Radio Mindanao Network. Kaisa nyo po para ipaliwanag sa inyo at ipaintindi ang kahalagahan po ng pagpapanatili ng mga importante, makatotohanang mga impormasyon at balita.